walking with it. Hi everyone! Good afternoon! I'm back! It's your Mama Sam. So nandito tayo ngayon sa lobby ng aking condo kung saan ay kararating lang namin galing sa labas. Kumain kasi kami nino sa labas. So yon, so tapos na nga ang Mr. Cosmopolitan. At ayun, medyo nalungkot ako kasi nag-message sa akin si Kenneth ngayon. Sabi niya, Mama Sam, pauwi na ako. So nandito na daw sila sa airport. Ang bilis, no? Akala ko kahapon pa sila nakauwi kasi parang kahapon photoshoot pa nila tapos ngayon nga pala yung uwi. So one day pa kasi sila mag-i-stay yung top 5. Ayun, so ang bilis lang, no? Parang 1 week. Ano ba yung pinaka-favorite part ko sa Mr. Cosmopolitan? Balikan natin. I think yung isa sa mga favorite ko doon yung sashing ceremony. Yung sashing ceremony kasi actually hinanap ko kung sino yung organization ng Mr. Cosmopolitan, and then hanap ako ng hanap bago dumating yan. Tapos sabi ko, sino kayong organization neto? Hindi, walang nakakaalam. Tapos si Pauli, nakita ko nag-post siya na andito siya sa Bangkok. Tapos yon, binessage ko si Pawi, tapos sabi ko, Pawi, pupunta ka ba ng Cosmo? Sabi niya, yes sis, bakit? Sabi ko, sino ba yung org neto? Actually, na-message ko na siya ng 2 days before mag-start yung pageant. And then sabi niya sa akin, si ganun nga daw. So, hindi ko pa rin kilala. Sabi ko, Malaysian. Malaysian ang organization, bakit nasa Thailand, di ba? So, sino yung coordinator nila dito? Yun yung hinahanap ko. And then, sabi niya sa akin, sis, pumunta ka dito. So, nandito ako sa hotel. Nandito yung mga Mr. Cosmopolitan candidates. Tapos sabi ko, sige, send mo sa akin kung saan. Sabi niya, sis, may sashing ceremony kami mamaya. So, kung gusto mo, pumunta ka. Sabi ko, hindi pa naman ako naka-register sa kanila as a media partner. Sabi niya, okay lang yan. So, come on. Yan. Tapos, pagtingin ko, malapit lang siya sa school namin. Yan. So, siguro 30 minutes away. Kaya sabi ko, Gora na. Yan. Malapit siya sa school namin pero malayo siya sa bahay ko. Kasi parang yung school namin ay doon pa. Tapos, syempre, malapit siya. 30 minutes away pa eh. So, sabi ko, ayan, layo. Yun. At saya lang. Kasi, ayun, pagdating ko doon, bongga. Ayun na. So, ang nakaka-miss lang. Tapos kasi ako talaga looking forward talaga ako na ma-meet si Kenneth in person. Actually, bago pumunta si Kenneth dito, nagme-message na kami. Tapos, ayun. Pagdating niya, yung siyempre pumunta ako doon sa hotel. Pagdating ko doon, medyo istariray pa yung PR nila. Na Malaysian. Actually, I asked him na, sabi ko, my contact is Pawi, tapos tumawag si Pawi pagkatapos ayun, so chinika ko yung PR, sabi ko, by the way, my name is Mama Sam, sabi ko, from SB Crown Pageant News. So pinakita ko yung page ko, sabi niya okay, tapos sabi ko, I want to cover your pageant. Di ngayon, siguro ang iniisip nila baka magpapabayad ako. Kasi di ba, minsan may mga ganun kasi may bayad kung i-cover mo. Yung nila, babayaran nila ako. Pero kasi, since na wala naman akong ganung eksena, so sabi ko, no, I just wanted to cover something ganon. Fine, actually, meron na daw silang ganon. Tapos sabi ko, so how I covered your pageant, no? Paano ako makakapag-cover as a media partner? Tapos, yun, sabi nila sa akin, pwede daw ako pumunta sa finals, bibigyan daw niya ako ng 2 seat. 2 seat lang yung sinabi niya. Tapos,
sabi ko, okay, saka sa prelim. Bibigyan niya rin daw ako ng 2-seat. Tapos, sabi ko, gusto ko manood ng swimwear at saka yung sachet ceremony. Sabi niya, I don't know, I will ask my boss. Sabi niya, gano'n. Sabi ko, ay, anyway, so I understand. Pero isip-isip ko, ay nako, sabi, dapat nga matuwa kayo kasi pinupuntahan kayo ng media, di ba? So, okay lang yun. Tapos, pagbaba ng honor, bago pa bumaba si Pawi, ay hindi pa bumaba na si Pawi. So, sinabi ko kay Pawi, ganito. Sabi niya, ako, deadmahin mo lang yan. Pagkatapos, pagbaba ng honor, ayun, naloka ako kasi yung honor, kakilala ko na pala siya 2 years ago na nakakalipas. Nag-met kami sa isang event, pinakilala ako ni Prasid. Si Prasid, ando doon din. So, na-shock ako. Sabi ko, my gosh. Tapos, ayun pala, sila pala yung organization. Sabi ko pa naman kay Prasid, sabi ko, ano ba naman tong pageant na to? Very, sabi ko, very private. Kaya ako nasabi private kasi sobrang parang hindi alam ng tao, tapos ang layo-layo. Sabi gano'n, hindi siya private, bago lang siya. Tapos parang, ini-estimate pa nila yung, syempre, pag nag-imbita sila ng pageant media, or ng media partner, so, syempre, yung gastos din, kung, ayun, may mga ganun silang kinukonsider. So, naintindihan ko naman. Pero, sabi naman nila sa akin, lalo na yung may-ari, sabi ko, my gosh, I surprised. Nagkagulatan kami kasi, yun nga. Tapos sabi niya sa akin, ay nako. Sabi niya, you are very welcome, my sis. Sabi niya, anytime you want to go here, come on. So, yun na. So parang nagkaroon ako biglang instant VIP passes, gano'n. Pero syempre, estimate ko lang din yung punta ko kasi nga may mga trabaho ako. Tapos yung PR, yung tapos na yung yung event, nilapitan niya ako. Tapos ayun, niyakap niya ako ng bonggang-bongga. Doon ako natuwa sa part na yun kasi nagpasalamat siya sa akin. And then ayun, the people hindi mo talaga alam, stranger kasi, di ba, parang paano nga naman sila magtitiwala kung stranger ka. Tapos ang maganda doon, yung relationship. Ayun yung the best doon, yung relationship na mabubuo mo sa kanila. At sa mga candidates din, in fairness, isa sa mga talagang hindi ko makakalimutan na kandidata si Mr. Thailand. Kasi ang tangkad-tangkad niya, tapos nag-a-adjust siya na yung bumabag gano'n para sa akin, para maging fair lang yung picture namin at hindi ako mahirapan sa pag-gano'n. Isa yun sa mga napansin ko sa kanya na para kung tingin ko doon sa picture, ano nangyari? Parang magkasintangkad lang kami. Ayun pala, nag-a-adjust talaga siya kasi sobrang tangkad niya. So, yun. Tapos si Vietnam, yung chinika ko siya ng chinika, tapos sabi niya, hindi ako nakakapag-English, ayun. So, sobrang isa rin yun sa mga memorable na nakakatawa. Tapos, ang second na hindi ko makakalimutan yung preliminary competition. Kasi, ayun yung time na nabigyan ako ng pagkakataon na ma-interview sila doon sa backstage after ng event. Tapos doon ko nga nakilala yung mga candidates ng gusto na sobrang sweet nila. Ayun, so hindi ko rin makakalimutan yung memorable sa akin yung na-interview ko si Thailand na sobrang mas nakilala ko siya, na mas parang ang sweet-sweet niya pala, parang barkada lang na as in magkaupo kayo dun dalawa sa table na parang kulang na lang, Diyos ko, yakapin niya ako, charot. Tapos, ano pa ba, ito yung eksena na hindi ko rin makakalimutan, yung swimwear competition nila. Isa pa rin yan na nagdadalawang isip ako pumunta. Ay nako, nakakaloka yan. So, doon na kami sa venues. Sa venue na parang ang saya-saya. So, sobrang ang saya lang. Tapos parang hindi ko alam kung matutuloy ba siya o hindi. Kasi parang uulan. Tapos sabi nung may-ari, sabi nung owner yung organization mismo, sabi gano'n, ay doon ko na sa loob ng yung gagawin yung swimwear kasi na daw maulan. Sabi naman nung may-ari ng hotel, yung manager ng hotel, sabi ng manager ng hotel, gusto ko sa labas mag-start na
Tapos yung mga kandidato, bibigyan na sila ng swimmer. Alam niyo ba guys, wala silang ligo-ligo, walang makeup. Pinagsuot na lang sila talaga ng swimwear nila. Tapos ayun na. Parang ano lang, parang galing sila sa rehearsal, tapos lalabas sila ng hotel nila, tapos ayun na. So kailangan talaga ligo-ligo ka na. Kung hindi, ay nako. Si Kenneth nga parang kababangon lang sa kama na pumunta lang doon sa labas. Ganon. Kaya nga sabi ko, di ba, yung swimmer, walang makeup si Kenneth. As in, ayun na talaga yung itsura niya. Yung nagkita kami na nagre-rehearsal siya, pinagubad lang ng ano, salawal. Tapos ayun na yun. Ganun na yung itsura. Walang binago, walang sinuklay sa buhok, walang make-up. Ganon, oo. Ewan ko kung nag-make-up pa siya. Ang alam ko, hindi na. So yun. So ano pa ba? Siyempre, yung coronation night na nila. Oo. So, isa yun sa mga parang nalungkot ako doon. Kasi parang una, expected ko nga mananalo si Thailand, si Philippines, pero hindi siya nanalo, first runner-up. Tapos nagulat ako sa pagkakapanalo ni Vietnam. Tapos ang ina-expect ko pa is makaka-top 5 si Thailand na parang hindi umabot sa top 5. Tapos ano pa ba, yung mga memorable doon. Yung after nung event, masaya na. Kasi dumating yung mga candidates for Mr. International at nagkagulo yung lahat ng bonggang-bongga. So yun. So yun yung the best of the best doon. Na parang grabe yung level ng mga kandidato sa Mr. International. Sobrang face value, quality, ilan-ilan pa lang yun. Pero ramdam mo talaga na parang naiwan yung cosmopolitan candidates. Ganon. So yun, masaya lang and then nakakalungkot, but yung memory na iniwan nila sa akin, sobrang mananatili yun sa puso ko. So yan, ganon. Mamimiss ko si Kenneth, Kenneth Marcelino. Pero sabi naman niya, see you again. Ayun. So looking forward ako doon. Anyway, so kung makaalala sila, thank you. Kung hindi naman, wala tayong magagawa. Maraming naman. Skirt bonnet naman. Ayan. So yun. So thank you so much guys. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.